dumako naman tayo sa mga problems na normally na-encounter natin or mga sample problems na ma-apply natin ito lahat. Ayan. So, ngayon mag-solve naman tayo ng mga problems na related sa tape corrections. So, dito tayo sa una. A line was determined to be 2,395.5 meter when measured with a 30-meter steel tape supported throughout its length under a pull of 4 kg at a mean temperature of 35 degrees Celsius. Tape use is of standard length at 20 degrees Celsius under a pull of 5 kilograms. Cross-sectional area of tape is 0.03 square centimeter. Coefficient of thermal expansion is 0.000116 per degree Celsius and modulus of elasticity of tape is this. Determine the corrected length of the line. So, pause nyo muna. Take note ninyo yung mga given na kailangan and then isolve na natin. So, looking back muna sa problem, ano yung meron tayong given? So, may given tayo na temperatures, no? So, alam natin na meron dapat correction due to temperature. Meron tayong given na pull under a pull of 5 kg. So, dapat meron tayong correction due to pull. Ano pa ba meron tayo? Masasolve ba natin yung correction due to sag? May weight ba yung tape natin? Wala. Wala ring slope or height na binigay, no? So, itong dalawa lang yung need natin. CT tsaka CP. So, solve natin siya. Palitan ko lang yung kulay ng pen ko. Ayan. So, dun muna tayo sa temperature correction. Dun muna tayo sa temperature correction. So, ano ba yan? So, ano ba formula natin for temperature? Well, we have CT is equal to KL times T minus T2 minus T1. Ayan. CT equals KL times T2 minus T1. So, ang correction due to temperature natin, ano yung K daw? Ang K natin ay yung thermal expansion, di ba? So, ito yon. So, 0.1234116 times, anong length natin? Ang length natin ay ito, yung line na na-measure natin. So, dito, alam natin na yung steel tape natin, 30 meter lang. Pero kasi, alam natin na kapag naman mineasure natin ito, yung ganyang length, ang mangyayari, ganoon din naman yung correction. Proportional lang siya. No? Hindi siya katulad nung sa sag na kailangan mo siya i-compute talaga by steel tape length. Pero dito, pwede nang yung line mismo ang gamitin natin. So, times 2,395.25. And then, ano daw yung standard temperature natin? Standard length at 20 degrees Celsius. So, yan yung T1 natin. At ito, yung nung nag-measure daw sila, ito yung temperature mo. So, that is our T2. So, times 35 minus 20. So, using our calculator, we will have CT is equal to positive 0.4168 meter. Ayan. So, yan na yung CT natin. Tapos, ano pa yung na-note natin kanina na kailangan natin? That is a pull correction. So, we have pull correction. Ayan. So, CP. Ano formula natin for CP? We have P2 minus P1 times length over AE. Ayan. So, solve natin. Ang P2 natin would be ito, 4 kilogram, di ba? Kasi yan yung nangyari habang nagbe-measure tayo. So, we have 4 minus, ang P1 natin, yung standard. So, ito, standard length under a pull of 5 kilogram. So, 4 minus 5
times ang length natin. Again, pwede na natin gamitin to. So, we have 2395.25 all over. Ang A natin ay eto. Ayan yung area daw. Cross-sectional area ng tape natin. 0.03 square cm. 0.03 times, ang A natin ay 2 times 10 raised to 6 kilogram per cm square. Ayan. So, doing the calculation, we will have negative 0.0399 meters. So, yan yung full correction natin. So, ano na gagawin? Ano siya? When measured. So, measured yung pinag-uusapan natin. So, ang technique ko dito, para hindi na lang din tayo malito sa mga rules, kapag measured, ang ginagawa ko, nire-retain ko yung sign. No? So, kung ang sign na nakuha ko dito ay positive, at ang sign na nakuha ko dito ay negative, i-retain ko lang siya. Kapag naman tulong ang mangyayari, ito magiging minus at ito ay magiging plus. So, since measured tayo, ang corrected length natin ay we have L is equal to 2395.25 plus yung una nating correction, di ba? 0.4168 minus ang pangalawa nating correction, 0, wait lang, I am sulat, 0.0399. So, ang corrected length natin ay we have 2395 round off ko na 627 meters. So, yan na yung corrected length natin. Ayan. Corrected length. Ayan. So, that's it for problem number 1. So, ayan. Let's move naman sa problem number 2. Problem number 2, a line is recorded as 472.90 meter long. It is measured with a 0.65 kilogram tape, which is 30.005 meter long at 20 degrees Celsius under a 50 Newton pull supported at both ends. During measurement, the temperature is 5 degrees Celsius and the tape is suspended under a 75 Newton pull. The line is measured on 3% grade. E equals 200 gigapascal. Cross-sectional area of tape is 3 mm squared, and the coefficient of linear expansion is 0.000116 meter per degree Celsius. What is the true horizontal distance? So, dito, kuhanin naman natin yung true horizontal distance. So, tingnan mo natin, alin ba dito ang may involved na mga corrections? So, tingnan natin. We have here temperature. So, we have correction due to temperature. Ano pa? We have pull. So, we have correction due to pull. Ano pa meron tayo? We have a weight, yung 0.65 kilogram tape. So, we have a correction due to sag. And then, may horizontal distance tayo. So, correction due to slope. Tapos, kung papansinin natin dito sa part na to, dito, so it is measured with a 0.65 kilogram tape which is 30.005 meter long. So, hindi na standard yung basis natin. No, existing na measurement siya. So, ibig sabihin, itong party na to, ayan na yung gagawin nating T1 at ito ang gagawin nating P1. Ayan. So, try natin siya isolve. So, unahin natin ang correction due to temperature. Correction due to temperature is equal to K times T2 minus T1 times L1. Ang K natin ay 0.000116. Ang temperature 2 natin ay
5 minus 20, ang L1 natin ay 30.005. Ngayon, siguro tinatanong nyo, bakit kanina sa problem 1, ginamit natin yung 472.90? Kasi, yung 30.005, hindi siya standard. Hindi mo na siya pwedeng idiretso sa line. So, kailangan mo muna gamitin to para mahanap yung actual measure or actual length ng tape. Tsaka natin siya i-apply by ratio and proportion sa line. So, balik tayo. So, equal siya sa negative 0.00522 meters. So, ayan, correction due to temperature. Correction due to pull naman tayo is equal to P2 minus P1 times L1 over AE sub 1. P2. So, ang P2 natin ay 75 minus 50. Ang L sub 1 natin would be 30.005. Ang A natin ay, ang area natin ay 3 mm squared. Ang modulus of elasticity ay 200 times 10 cube megapascal. So, bakit natin ginawa yan? Kasi ang Pascal equal siya sa Newton per meter squared. Ang megapascal equal siya sa Newton per millimeter squared. So, gusto natin maging megapascal siya para makancel natin itong millimeter squared dito. So, ginawa na natin ang gigapascal equal sa 10 cube megapascal. Kaya ganyan. So, erase na natin itong mga to. Ayan. So, ang CP natin would be equal siya sa positive 0.00125 meters. Punta naman tayo na sa correction due to sag is equal to W squared L cubed over 24P squared. Ngayon, ang W natin na given ay 0.65 kg. So, yan ay yung big W o yung weight na yan ng buong tape. May mga problema tayo. Pwede na meron naman tayo formula na WL o W squared L para dyan. Pero need natin na gawin muna itong Newton. Bakit? Kasi kung makikita natin, pabalikan natin yung problem natin ay ang pull ay naka-newtons. So, need natin gawin na ang weight natin ay naka-newtons din para tugma sila. So, kilogram tape. So, kailangan natin siya i-multiply by 9.81. So, 0.65 times 9.81, that would be, kapag kinalculate natin, 6.3765 Newton. Yung big W natin. So, ano pa ba yung isang formula natin na gagamitin kung hindi small w? Kasi di ba kapag small w, nabanggit ko kanina, that is kilogram per meter, Newton per meter, pwedeng pound per feet. So, ano gagawin natin formula? Well, ang mangyayari lang naman dyan, magiging formula natin ay would be equal siya sa W, big W, L over 24P squared. W squared. W squared L over 24P squared. So, yan na yung gagamitin natin kapag ang given ay weight lang, hindi yung unit weight or weight over the length. So, erase natin to para magamit natin yung bago nating formula. Yan. So, we have correction due to sag. Gamitin natin yung big W formula. Big W formula, L over 24P squared. Yan. Ang W natin would be 6.3765
3765 Newton squared times ang length natin ay 30. So, bakit 30 yung ginamit natin na length? No? Kasi, itong pag-measure na to, flawed to. No? Pero alam natin na ang ginagamit ditong tape length ay 30 meters. Ba? 30 meters. So, kapag nagko-correction tayo sa SAG, ayan, ito ay 30 meters lang. No? Ayun yung natin, yung gagawin natin. So, balik tayo dito. So, dyan, we will have 30 over, we will have 24 times 75 squared. Oh, bakit naman 75 squared? Kasi yun na yung ginamit natin dito sa pangalawang measurement. So, ano yung makukuha natin dyan? Ang makukuha natin dyan would be, negative 0.00904 meter. Oh, bakit negative? Wala naman negative dito. Kasi nga, kung babalikan ulit natin, ang correction due to SAG, laging to be subtracted. Kaya negative yan. So, ganun yung mangyayari. So, meron tayong tatlong corrections. Ngayon, na-apply na ba natin yung horizontal distance? Hindi pa. Kasi gusto nga natin mahanap yung actual tape length. Actual tape length. During measurement. No. Now, so, obtain muna natin yung total correction. Total correction. Ang total correction natin ay yung negative 0.00522 plus 0.00125 minus 0.00904. So, pag in-add natin yan, ang total correction natin ay negative 0.013 meters. So, yung actual tape natin, ang mangyayari na, actual tape, that would be 30.005 meter minus 0.013 meter. Actual tape natin ay 29.992 meters. So, ayan. Actual tape natin yan. So, in-note natin siya somewhere here. 29.992. Aalisin natin ito lahat. Pwede para siya i-clear. Actual tape measure. Actual tape measure ay 29.992 meters. And yung actual tape measure natin. Ngayon, i-compute natin yung total error. So, total error tayo. Total error. Total error. So, bakit hindi natin ng total error? Kasi nga, alam natin na ang actual tape natin ay 29.992. No? Pero yung real tape measure natin ay 30 meters. No? So, ang total error natin, siya ay too short by 30 minus 29.992. So, that would be 0.008 meters. So, ganyan siya. So, sa 30 meters, too short yung measurement natin ng 0.008. So, dito papasok yun, sinasabi kong ratio and proportion. Total error. Yan. Total error. So, ibig sabihin, ang ratio and proportion natin dyan, di ba? Total error over yung buong length natin, yung 472.90, equal siya sa 0.008 over 30 na tape length natin. So, kung kinapit natin yan, ang total error natin ay 0.126 meter and that is too short.
0.126 meter too short. So, ibig sabihin, ang corrected distance natin, corrected inclined distance, that would be 472.90 minus 0.126. Yan. So, ang makukuha natin dyan ay 472.774 meters. 472.774 meters. Yan. So, ano na gagawin natin? Ayan pa lang yung corrected inclined distance natin. So, i-note ulit natin siya. No? Erase ko lang ito lahat. Tapos, lagay ulit natin. Corrected inclined distance. That is 472.774 meter. So, ayan ang corrected inclined distance natin. So, kung magdodrawing tayo ng figure or ng triangle, so try ko yung best ko mag-drawing ng magandang triangle, no? Ayan. So, dito pa lang siya. S is equal to 472.774 meters. Ayan lang siya, yung slope. Meron pa tayong H, meron tayong theta here, tapos ito yung hinahanap natin na horizontal distance. So, yan yung hinahanap natin, hindi pa tayo tapos. So, paano natin siya hanapin? May formula tayo kanina, di ba? And that is correction for slope is equal to h squared over 2s. Pero wala naman tayong given na h, di ba? Pero, meron tayong given na grade, 3% grade. Ano ba yung grade? Ang grade ay equal sa sine theta. Sine theta is equal to the grade. Sine theta is equal to the grade. No? Or, equal siya sa grade. So, what we have here ay sine theta is equal to 0.03. No. Sine theta is equal to 0.03. And we also know na sine theta is equal to opposite h over adjacent 472.774. Tama? 472.774. Yan. So, ano mangyayari ngayon? Ang mangyayari ngayon is that itong sine theta, pwede natin palitan ng 0.03. So, magiging 0.03 is equal to h over 472.774. From that, we will get h is equal to 14.183. 14.183. So, masolve natin to si slope. C slope is equal to 14.183 squared all over 2 times, ang S natin ay 472.774. Makukuha natin correction due to slope ay 0.213 meters. Try natin i-calculate to verify din kung tama yung sagot. 2 times 472.774. Ayan. So, tama. 0.213. So, tapos, ang corrected horizontal distance natin ngayon, corrected horizontal distance, ano sabi ko kanina? Ang CS ay always to be subtracted. So, magiging 472.774 minus 0.213. Magiging sagot natin ay 472.561.
At yan yung sagot natin for problem number. So let's go naman with problem number 3. A steel is 100 meter long at a temperature of 20 degrees Celsius and a pull of 10 kg. It was used to measure a distance of 624.95 meter at a temperature of 32 degrees Celsius with an applied pull of 15 kg during measurement with the tape supported at both ends. Coefficient of thermal expansion is this and a modulus of elasticity of 2 times 10 raised to 6 kg per cm squared. Weight of tape is 0.04 kg per meter and a cross-sectional area of 0.06 cm squared. Ayan. So, gawin natin, no? So, ano muna yung mga need natin hanapin? So, tingnan mo natin. Meron tayong, ano meron tayo? We have, ito sinabi, supported at both ends. So, ibig sabihin, agad-agad, meron tayong tutusag. Diba? Pangalawa, meron tayong temperatures. So, pwede rin natin siya gamitin ng correction due to temperature. Pangatlo, meron din tayong correction due to pull. Ma-apply pull tayo. Correction due to pull. Wala namang horizontal, di ba? So, hindi natin siya need gawin. Tapos nasabi, use to measure. So, katulad ng technique ko kanina, kung ano yung lumabas na correction, yun lang yung gagawin natin. Hindi natin babaguhin yung slides. So, dito tayo ngayon. Next tayo. So, kuhanin muna natin yung sag. Ngayon, tignan natin na mabuti yung problem. 100 meter long na steel tip ang gamit. Na-measure natin ay 624.95. So, yung totoong nangyari dyan, kung aanuhin natin, nag-measure ka ng 6 na 100, tama, plus 24.95. So, ano nangyari? So, kung i-illustrate ko, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 100, tapos meron kang 24.95. Nagets ba? 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ito yung 24.95. Ano yung nasabi ko kanina sa SAG? Kinocompute natin yung bawat unsupported ends. So, dito meron tayong 6 na unsupported ends ng 100 plus isang 24.95. So, compute natin. Let's compute for CS1 first. O, SAG correction muna tayo. SAG correction. We have CS1. CS1. So, ayan yung for 100 muna, no? Ang gagamitin natin ay yung small w formula. Bakit? Kasi ang given sa atin dito ay kilogram per meter. So, small w siya. So, ayan. Is equal to, ang small w natin ay 0.04. Am I right? Yeah. 0.04 squared. Ang length natin, kapag nagsasag tayo, di ba, ang kinukuha natin ay for the correction sa tape. So, ang correction sa tape natin ay 100 or yung length ng tape pala natin, cube over 24. Ang P natin ay yung nagamit na, which is yung 15. So, this is equal to 0.296 meter. O, sa CS2 naman tayo. CS2 is equal to 0.04, ganun pa rin, squared. Pero, ang kinaiba dito, hindi na L yung unsupported length niya. Ang unsupported length niya ay 24.95 cube na. Over 24 times 15 squared is equal to 0.005 meter. So, ang total SAG correction natin ay equal sa 6 times 0.296. Bakit 6? Kasi nga na-establish natin kanina na 6 na 100 yung ginamit. No? Plus
0.005. So that is equal to 1.781 too short. Kasi 'di ba? Kapag sag correction, laging too short ang ginagamit natin. So, ayan. So, erase natin 'to lahat, tapos i-note na lang natin. Total sag correction. Total sag correction is equal to 1.781 too short. Next naman tayo. CT or due to temperature. Ano natin to? KL T2 minus T1. K 0.0000116. L, dito pwede natin gamitin yung linya mismo, no? So, 624.95 times ang T2 natin ay 32, ang T1 natin ay 20 is equal to positive 0.087. So, that is too long. Ngayon, computin naman natin yung full correction. Is equal to, ano na rin natin to, P2 minus P1 times L over AE. Ang P2 natin ay 15 minus 10. Ang L natin ay 624.95 over ang A natin ay 0.06 times 2 times 10 raised to 6 is equal to positive 0.0262 long. So, meron tayo tatlo. Ito, tsaka ito. So, we can now compute for the corrected length. O yung total correction pala muna. Total correction. So, sa total correction, makukuha natin ay equal siya sa positive 0.087 plus 0.026 kaso minus 1.781. Kasi nga too short to. So, ang total correction natin would be negative 1.668 meters. And then, sabi, measured tayo, di ba? So, ang corrected line natin, hindi natin babaguhin yung sign nito. So, magiging 624.95 minus 1.668 is equal to 623.282 meters. And that is our answer. So, nakikita nyo, the more you practice yung mga problems, the more na makikita nyo na mas dumadali siya. Kasi nga, na-identify agad natin kung alin yung mga need natin i-compute base sa mga given. So, kapag wala ka naman nakitang temperature sa given, for sure, hindi mo need computein yung temperature. Kaya kailangan ng reading comprehension sa pagbabasa ng problem. And that's problem number 3. So, problem number 4. A civil engineer used a 100-meter tape, which is of standard length at 32 degrees Celsius, in measuring a certain distance and found out that the length of the tape of different lengths at different tensions were applied as shown. K equals 0.000116 meter per degree Celsius. What tension must be applied to the tape at the temperature of 30 degrees Celsius so that it would be of standard length? So dito naman, medyo related siya, pero medyo weird problem. Kasi dito ang hinahanap, ano daw yung standard tension para makuha ang standard length. Ang standard length natin ay yung 100-meter tape. So, kailangan mo natin siguro gawin ngayon, since may difference in temperature tayo, isolve na natin yung length ng tape sa totoong temperature niya o sa 30 degrees Celsius. So, solve natin. So, we have tension applied at 30 degrees Celsius. So, we have temperature correction. So, we will have
Ct equals K times T2 minus T1 times L. So that would be 0.000116 times ang T2 natin ay 30 minus 32 times L. Ang L natin ay 100. I'm so sorry. 100 is equal to negative 0.00232. Yan. So, ayan yung correction natin para sa lahat. So, kung gagawa ulit tayo ng table, kung i-modify natin itong table na to, so ito, i-minusan natin, ano yung nakuha natin dito? Negative 0.00232. So, i-minus natin to each by the correction. So, dito tayo gawa ng table sa actual length ng table. So, we have here actual length. So, we will have 99.986 minus 0.00232. That is equal to 99.98363 or 368 rather. 368. So next, 99.992 minus 0.00232 is equal to 99.98968. Next is 100.003 minus 0.003 ay 232 is equal to 100.00068. Tapos yung mga tension nila ay 10 kg, 14 kg, at 20 kg. So gusto daw natin mahanap ano yung tension na need para maging 100 meters yung rope natin. Alam natin na mag-occur yung 100 meters somewhere around here. Nandito yung 100 meters. Tama? Kaso di natin alam yung tension. Nandyan yung 100 meter kasi ito ay palaki ng palaki, no? So, around dito, yung 100 meters. So, ibig sabihin yung value ng x natin or yung tension natin para maging 100 meters siya between 14 and 20. So, anong gagawin natin dyan? Dyan tayo magagamit ng technique known as linear interpolation. So, ano ba yung linear interpolation? It's a fancy term of saying hanapin natin yung slope. Tapos dapat equal yung slope. So, mag-drawing muna tayo ng arrows natin. Gamit naman ako ng ibang kulay ng ballpen. So, we have ito muna. Tapos ito. Tapos gawin natin ito. Tapos ito. So, ano yung mga drawing ko? So, gagawa tayo ng linear interpolation gamit yung mga ganyan na marking. So, paano yan? So, we will have, ito muna tayo. So, pair na to. So, we will have 99.98968 minus 100 over 99.98968 minus 100.00068 is equal to, ito naman, 14 minus x over 14 minus 20. Yan. Ayun lang yung linear interpolation kasi ito ay nag-exist sa same line. So, dapat yung slopes nila ay equal. So, ayun lang yung sa linear interpolation. Actually, pwede kayo mag-mix and match. Pwedeng 100.00068 minus 100. Ang kailangan lang, kapag meron kayo ginawang pares dito sa kabila, ayun din dapat yung order ng pares dito. So, ito, 99 ang kapares na 14. Yung 100 ang kapares ay x. So, same position sila relative to each other. Ang makukuha natin dyan, x would be 19.63 kilogram. And that is our answer. So, ganyan lang yung linear interpolation. So, medyo weird problem siya in a way na isa lang yung ginamit natin, tas the rest, nag-linear interpolation na tayo. Pero still, it is an application of tape corrections. So, ayan. Ayan. Problem 5 na tayo. So, last problem for tape corrections, no? Na mga practice problems na sinet ko.
It is required to lay out on the ground a rectangular lot 505.20 meter long and 251.70 meters wide. The tape to be used is exactly 100 meter at 10 kilogram pool and at 28 degrees Celsius temperature. If the actual field work will be done at temperature 32 degrees Celsius, what pool should be used and what distance should be laid out? Coefficient of thermal expansion for the tape is 0.0000116 meter per degrees Celsius. So, dito muna tayo. What pool should be used? Well, obviously, para walang magkaroon ng error sa tension or sa pool, ang gamitin na natin, 10 kilogram. No? So, ayun na yung sagot dito. So, dapat the pool should be used is 10 kilogram. So, ano na kasunod? What distance should be laid out? So kung nasabi natin dito na sa 10 kilogram, walang pool correction. So, ang may correction lang would be sa temperature. So, yan yung isa-solve natin dito. So, nagawa natin to. Gamit naman ako ng blue ball pen para mas maganda. Para mas iba yung thing. So, we have CT is equal to K. Nasaan yung K? Ayun yung masulat. T sub 2 minus T sub 1 times L. Ayan. Is equal to, nag-up na naman yung ano ko. Is equal to 0.1234116. Ang T2 natin would be 32 minus 28 times 100. So, ang CT natin is 0.00464 meters. So, that would be too long. No. So, ano ngayon yung total correction niya? So, ang total correction natin, syempre, 100 meters yung tape natin, di ba? So, 100 meters yung tape natin, pwede natin gamitin ulit nung ginawa natin kanina, which is yung ano natin, yung ratio and proportion. So, we have the total correction is equal to, so ano yung unahin natin? Unahin na lang natin to, yung length ng lot, no? So, 505.20 times over 100 times 0.00464. So, ang total correction para sa length ay 0.023 meters. So, that is too long, di ba? Normally, kapag too long, ang ginagawa natin, nagpa-plus tayo. Tama? Pero kasi dito, laying out yung ginagawa natin. So, kung laying out, opposite. So, mina-minus natin siya. So, ang total correction ay positive, mina-minus natin siya. So, ang distance ay 505.20 minus 0.023. That would be equal to 505.177 meters. Ngayon naman, tignan natin yung total correction para sa width. So, ganun din siya, no? Dito ko na nalalagay. We will have 251.70 over 100 times 0.00464. Ang total correction niya ay 0.0117 meters. So, ang distance niya ay 251.70 minus 0.0117 is equal to 251.6883 meters. So, ayan yung distance to be laid out. Box natin. So, ayun. So, thank you sa pakikinig para sa tape corrections sa Fundamentals of Surveying 1. Sana marami kayong natutunan. And also, don't forget na mag-practice ng problems involving this para mas ma-master ninyo yung topics. Ayan. So, thank you and see you sa next part ng Fundamentals of Surveying.